Oh, eto nga daw pong si Rodante Marcoleta, mga ka-GPnatics. Ayon po sa balita nitong si Mon Tulfo, kasi nga nung nakaraan, 'di ba? Etong si Ping Lacson, lahat na ata, mga ka-GPnatics, nang napansin niya, lahat na po ng sama ng loob ay inilabas niya na noong kanyang privilege speech. Ngayon naman po lumalabas, mga kababayan, na talagang itong si Marcoleta ay mahirap daw po na pakisamahan. Bakit? Bakit mahirap ka pakisamahan itong si Marcoleta, GP? Ito po yung sinabi nitong si Mon Tulfo, kasi yung mahirap pakisamahan, yan ay nanggaling kay Ping Lacson. Ngayon, mga ka-GPnatics, pinasigundahan po ni Mon Tulfo. Sabi sa kanya, marami ang nairita kay Senador Rodante Marcoleta sa kasamahan niya sa Senado dahil sa magaspang na ugali nito at masyadong paepal, ayon kay Tweety Bird, mga kababayan. Hindi ba halata na masama ang ugali? 'Di ba? Hindi ba halata na masyadong paepal? Gusto siya lagi ang bida. My God, Oh. I hate drugs. Bukod pa raw sa maaskad na pagmumukha nito. Ano yung maaskad, mga ka-GPnatics? Hindi ko alam yan, ha. Anong salita yan? Maaskad ang pagmumukha. Ha? Maasim siguro, no? Maasim ang pagmumukha. May paliwanag dyan ang aking tweet. Si Marcoleta daw kasi ang tinutukoy ni VP Sara na napili niyang maging katandem sa 2028 election. Ilan lang ang nakakaalam sa loob ng DDS ng impormasyon na ito. Paano yan, Rodante Marcoleta? Diba sabi kanina ng COMELEC, kapag napatunayan na may criminal liability ka, it's either kung ikaw ay may indirect bribery, kung may problema sa sosi mo dahil sa hindi mo pagdideklara, yan ay maliwanag na ikaw ay matatanggal to hold public office. At the same time, mga kababayan, makukulong ng 1 hanggang 6 na taon. Ay di, bye-bye pangarap na. Diba? Oh. Sabi da, ilan lang daw nakakalam yan sa loob ng DDS ng impormasyon na yan. Bakit si Marcoleta? Sinabi ng Tweety Bird na subok na ang loyalty nito kay Inday mula panoong siya daw ay kongresista. Oo nga naman, no? Nakipagbangayan pa ito na doon sa budget deliberation ay nandun si Marcoleta para ipagtanggol etong si VP Sara Duterte. Mga kababayan, na kahit na may problema sa confidential funds ni Sara Duterte doon dahil nga daw po sabi niya may tradition tayong sinusunod. Whether you like it or not, kung kahit ayaw mo kay VP Sara Duterte na nandito siya, kailangan mong igalang na siya ay vice presidente at dapat merong parliamentary courtesy. Ibigay natin yun sa kanya. Wow! Dahil ito ay nakaugalian na. Ito ay long-term tradition. Reset. Sabi dito, tried and tested na rin ang pagiging attack dog ng senador. Bukod pa sa pro-China stance nito, naswak sa panlasa ng mga DDS. Bukod sa kanyang strong religious backing, malakas rin daw ang dating senador sa mga gustong pumusta ng pondo sa kandidatura ni Sara. Ay wow! Ito ay kung makakalusot si Sara sa impeachment case. Pero wag daw asahang ilalabas agad ang impormasyon na ito dahil takot sila na putaktihin ang kaliwat kanang atake si Marcoleta ayon kay tweet. Ay, Mama Aurora Argonza, thank you so much for sharing your blessings. Sabi niya, makaulaw dadagita nga lawyers. Mga kababayan, talagang lawyers yan. Diba? Ngayon pa nga lang daw, ang dami nang nagpuna at batikos kay Marcoleta dahil sa mga sablay na posisyon at papalit-palit na payag sa mga kontrobersyal na issue tulad ng Kalayaan Island Group at pagtatanggol kina Diskaya at Orly Guteza. Bakit hindi si Bongo? Kahit nung mayor pa lang si Digong, ay hindi na magkasundo sina Bongo at Sara Duterte. Ang loyalty ni Bongo ay kay Digong lang at Hanilet Abanzena. Totoo naman yan. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Pero ang point dito talaga, itong si Marcoleta ay marami pong naaasar dito. Ayaw man po nilang sabihin, 'di ba? Maraming galit dito.
Pero marami din naman ang may gusto. Oh, GP, paano mo nalaman maraming gusto? Siyempre yung mga DDS gusto to. Diba? Yung mga DDS, kilala nyo naman yung mga DDS dun eh. Oh, nandyan si Aimee. Oh, nandyan si Robin. Gusto nila yan si Marcoleta. Pero mas marami yan na asar dyan, kahit doon pa nga lang sa Kongreso eh. Marami na nabubuwisit dyan eh. 'Di ba? Pero hindi naman siya makapalag dito kay Paduano. kay Paduano, durog siya doon eh. 'Di ba, Ma'am Lilian? Oh. Grabe ang mga kampo ng mga Duterte, gagawin ang lahat para makaupo lang na magkaroon ng power ulit sa Pinas. Ngayon kasi parang anino lang sila dahil andyan pa si PBBM. Paano na lang kung makatakbo yan? Ah, bitter pala, o Lalaine. Maaskad means salty. Kala ko ano eh. Ano yung sabi ko kanina? Maasim. Salty pala. Oo. Asar, askad face nga, Chinador. Hehe. So ayan, yung mga tinuran itong si Montulfo, mga ka-GPnatics. Siguro, nagyayabang itong si Marcoleta na siya ang pambato. Baka ngayon pa lang, iniyayabang niya na siya ang magiging vice president to be. 'Di ba? Sa 2028, kaya mga ka-GPnatics ang tayog kaagad ng tingin niya sa kanyang sarili. Eh, sabi nga nila mga kababayan, ang hindi daw tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa bunbunan. Ay, sa pararoonan pala. Kala ko sa bunbunan eh. Oo. So ayan mga ka-GPnatics, magandang hapon po muli sa inyong lahat at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Maraming salamat po ulit. Okay? Sa lahat ng nandito ngayon, kasama natin, sa lahat po ng nagbigay ng kanilang sharing o ng kanilang blessing, nag-share. Thank you so much, Mama Aurora Argonza. Thank you. Tama ba yung basa ko? Ang iyong apelyido? Argonza nga. Aurora Argonza. Tama. Thank you. Okay?